Hello Spooky Dolls! Good evening. Before anything else, gusto ko sanang batingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimisyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswal Kababalaghan. I hope that you're all doing well. First time ko magbakasyon kasama ang mga relatives ng friends ng husband ko. Sobrang excited ako kasi first time ko rin mapupuntahan yung Dingalan. Kilala kasi ng friend ko at ng mga pinsan ng husband ko ang may-ari ng isa sa mga resort doon. Nang marating na namin yung lugar, napansin kong walang ibang bakasyonisang naroon bukod sa ilang mga kakilala din ng may-ari pati ng caretaker ng resort. Nung nagayos na kami ng mga tents, nagpa siya akong mag-picture-picture. Yung iba, stolen shots lang na mga kasama namin. Napakasaya naman ng araw namin. Pitik lang kami ng pitik ng kamera kung saan-saan. Hindi ko akalain na isa sa mga shots namin ay makaka-capture kami ng multo. Pagdating ng mga bandang alas 6 ng gabi, nagsisimula na kami kumain ng hapunan. Matapos iyon, nagpaalam akong pumunta sa tent upang makapagpahinga. Mga 20 steps siguro ang layo ng tent mula sa lugar na pinagkainan namin. Halos magkakatabi lang ang tents namin, kaya naman hindi ako natatakot pumunta doon kahit medyo madilim at may kalayuan sa mga halamanan. Habang nakahiga ako at pipikit na sana para matulog, may nakita akong maliit na mga aninong tumatakbo sa labas ng tent. Pero syempre, hindi naman ako natakot dahil sabi ko sa sarili ko, baka may naghaharutan lang sa may gawing ilaw sa harapan ng tent namin. Doon kasi nagiinuman yung mga dinatnan namin mga ibang kakilala noong may-ari. Ilang sandali pa, binuksan ko yung tent at nagtaka ako kasi wala namang tao sa gawing yun kung saan ko nakita yung mga anino. Inilibot ko pa nga yung mga mata ko pero wala talaga ako nakitang mga taong nakatayo malapit dun sa tent namin at kung meron man, mga lasing na at mga nagkukwentuhan na lang habang nakaupo. So bumalik ulit ako sa loob at hindi ko na lang pinansin yung nakita ko dahil baka naman guni-guni ko lang yun. Nang papahiga na ulit ako, meron na naman akong nakitang mga maliliit na anino. Sa puntong yun, bigla na lang ako natakot. Hindi ko na binuksan yung tent. Tinitigan ko lang yung mga anino habang paikot-ikot ang mga ito sa tent na kinaroroonan ko. Grabe ang kabog ng dibdib ko noon. Buti na lamang at bigla akong tinawag ng asawa ng isang kasamahan namin. Kaya dali-dali akong lumabas at nagtatakbo. Pagdating ko sa lugar kung saan kami kumain kanina, maliwanag kasi sa lugar na yon kaya tamang-tama sa tambayan at inuman. Tinanong ko sila kaagad kung pumunta ba sila dun sa may tent o baka naman ay pinagtitipan lang nila ako. Nagtaka silang lahat. Wala naman na pupunta doon maliban sa akin. Dahil sa aking nalaman, kinuwento ko sa kanila ang mga nakakapangilabot kong karanasan. Hanggang sa humantong ako sa konklusyon na marahil pinaglalaroan ako ng mga duwende. Nung una, hindi naman sila naniwala. Baka daw may tao lang dumaan malapit sa may ilaw. Isa pa, malayo daw yung ilaw sa tent kaya dapat daw malaki at malabo yung shadow na makikita ko. Pero ewan ko ba? Hindi ganun yung nakita ko eh. Maliliit na anino lang ang nakita ko at wala nang iba. Sa pinagtatambayan namin, may isang matanda na lumapit sa amin at humingi ng tagay. Doon na siya nagsimulang magkwento tungkol sa mga nakakapangilabot na pangyayari doon sa resort. Yun daw ruins sa malapit sa pinagtatayuan namin ng tent, dati raw yung simbahan ng mga kulto. Ayon din sa kanya na yung parang triangle na bato na malapit doon ay lumalaki at minsan na mga espiritu ay dumarami hanggang sa umabot sa kabilang bundok. Nakumpira man namin na may triangle nga na bato doon sa lugar ng kinaumagahan nang tinungo namin iyon.
May nakikita rin daw silang mga malalaking ibon doon, pero hindi daw nila masabing ibon talaga yun. Dahil sobrang laki talaga, na animoy tao na. May tawag siya doon, tiktik yata, o manananggal. Hindi ko sure. Then minsan din daw, yung ibang mga nag-overnight doon, nakakakita ng white lady. Kung minsan naman, kahit sa kanila ay nagpapakita rin ng mga iyon. Inabot kami halos ng alas 5 sa pagkukwentuhan dahil hindi na ako nakatulog, maging ang asawa ko, pati na rin yung aming pinsan. Naginuman na lang kami hanggang sa sobrang malasing, saka kami nakatulog. Alas 9 na magsimula kami mag-pack up dahil malayo pang aming uuwian. Bago umalis, nagpicture-picture pa kami ulit ng konti bilang dagdag sa mga remembrance namin sa lugar na iyon. Bandang alas 4 na nang makauwi kami dun sa Bulacan. Nakakapagod at may sobrang kababalagan na nangyari, pero worth it naman kasi naging masaya at minsan lang naman din kami kasi na magkasama-sama. Excited na akong i-upload sa Facebook yung mga pictures namin. Habang nag-a-upload at ready na ako for tagging friends, may napansin ako sa isang picture. May box siya at kailangan ko raw yung itag, pero wala naman akong nakikitang tao doon. So binalikan ko sa camera ang photo na yon para titigan at nakakita ko ng 3 muka sa may puno. As in nakadikit ang mga iyon na parang mga cartoons. Yung face sa gitna, parang malungkot na nakakatakot. Then yung dalawa sa gilid medyo blurred, pero nakikita ko pa rin yung mga mukha nila. Pinakita ko yung kagad sa husband ko at sinumpa nga namin to make sure na hindi lang kami namamalikmata. Pero nandun talaga. It really freaked the hell out of me and my husband, kaya dinilit namin kaagad ang mga iyon. Gusto ko nga sanang ipakita yung picture na yon para sana may proof at maniwala kayo na hindi ko lang gawa-gawa yun. Kaso hindi ko na naisip na gumawa pa ng copy noon. Since medyo may kaiklian yung kwentong ating unang binasa, magbasa po tayo ng panibagong kwento. So, pinamagatan nito na Haunted Air Base. Matapos ang 16 na oras na biyahe mula sa Legazpi City hanggang sa aming destinasyon na Clark Air Base, Pampanga, isang mahinahon ngunit malungkot na pakiramdam ang aking naramdaman. Itong unang pagkakataon na aalis ako ng aming bahay upang magtrabaho bilang isang call center agent. Dahil dito, kinailangan ko magpaalam sa aking mga magulang para sa training na susuungin ko. Sa unang linggo ng product specification training, naglagi kami sa isang hotel sa labas ng city. Pero sa huling araw ng linggong yun, pinalipat na kami sa lumang transit headquarters sa loob ng Air Force City. Parang isang ospital na ginawang dormitoryo yun, kaya lahat kami nagbiro kung ano ward kami i-assign. Ang mga lalaki ay napiling pumesto sa kanan, samantalang ang mga babae naman ay sa kaliwang wing. May mga gabi na walang nangyayaring kababalaghan, subalit kadalasan, hindi ko maitangging meron akong mga nararamdamang kakaiba. Inisip ko na lang na marahil ako lang nakakarinig ng mga kakaibang tunog o pagpapakita sa loob ng dormitoryo. Pero napatunayan ko na hindi lang pala ako'y nakakaranas ng hindi normal na mga pangitain. Minsan, narinig ko ang kwento ng mga kasamahan ko sa trabaho tungkol sa kanilang mga experiences at nadahilan na kanilang pagtatulokbong ng kumot at pag-iiwan ng bukas ng mga ilaw tuwing gabi. Dahil dito, napatunayan ko na ang lugar na tinutuluyan namin ng 2 buwan ay haunted. Sa unang gabi ng aming pamamalagi roon, may isang pangyayaring lubhang gumising sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa kwartong tinutulugan namin. Nang lumingon ako, isang anino ang bumungad sa akin. Hindi ko na ma-figure out kung ano yung korteng yun, pero sigurado ako na may pagkakakahawig yun sa isang batang babae. Ilang sandali pang lumipas at bigla itong tumakbo sa kanto at nawala. Tingnan ko ang mga kasamahan ko, pero lahat naman sila ay mahimbing nang natutulog. Sinabi ko ito sa kasamahan kong si Jean.
Matapos niyang marinig ang aking kwento, bigla na lamang siyang napasigaw ng, "Oh my God! Nakita mo rin siya?" Doon na siya nagkwento na minsan rin siyang nagising dahil sa mabigat na pakiramdam sa loob ng kwarto at nakita niya na may mga maliliit na aninong lumulutang malapit sa cabinet. Ng mga oras na yon, inisip na lang daw niyang ito ay isa sa mga pantalon na kasabit kaya hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Hanggang sa malamang niya, hindi lang pala siya ay may ganong klaseng karanasan. Madalas kong makita yung figure na yun. Minsan nakaupo sa hagdan o kaya naman ay sa refleksyon ng salamin habang nagsisipilyo ako. Marami pagkakataon ko nang nakikita yon pero ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino siya o kung anong hugis ng kanyang mukha. Base sa mga istorya ng mga helpers, siya ay isang batang babae na nasa 6 na taong gulang na bumibisita sa kanyang ama na isang Air Force officer na nakatira sa loob ng barracks malapit sa aming dormitoryo. Sa kasamang palad, ang bata ay naaksidente na mahulog siya sa railing ng second floor, nahulog sa simento at namatay. Sabi nila, umaki daw yung bata sa railings dahil lumipad ang lobo niya. Sinubukan niya itong habulin, subalit nadulas siya sa railing. Sa kasalukuyan, ang kaluluwa raw ng bata ay nasa paligid lamang. Minsan nakikita ang doorknob habang unti-unting pumipihit ng mag-isa. Tuwing nangyayari yon, iniisip ko na lamang na isa sa mga kasamahan ko na nananakot lang. Madalas kasing takutin ng mga kasamahan kong lalaki ang mga babaeng kasamahan namin dahil sila lang ang madaling matakot. Si Ian, na tinaguran namin head ng bully club, ay may kakaibang karanasan din. Nag-iisa daw siya sa kwarto nang biglang pumihit yung doorknob at kusang bumukas. Ilang saglit pa, narinig niyang may 2 boses na nagtatawanan. Agad siyang lumabas at nakita niya na sila Gemaline at Diane na parang mga tumatakbo rin. Inisip niya na isa lamang yun prank, kaya naman natulog na lang siya ulit. Pagbalik niya sa kanyang higaan, nakita niya na ang knob na naman ng cabinet niya ang umiikot at bigla na lang bumukas. Dahil sa muli niyang nasaksihan, lumabas ulit siya ng kwarto habang namumutla sa takot. Mula noon, nangako siyang hindi na muli magbibiro sa mga kasamahan. Subalit di lamang siyang nakaranas ng kakaibang pangyayari. Ilang beses na rin nakaranas ng mga kakatuwang karanasan ang iba ko pang mga kasamahan, hanggang sa umabot sa puntong hindi na lang namin pinapansin ang mga iyon. May mga kapagkakataon din na may narinig kaming mga ingay sa hating gabi. Dahil dito, yung mga day shifts na may pasok ng 4:00 ng umaga, napipilitan magstay in na lang sa dorm tuwing gabi. Minsan sinabi sa akin ni Rhea, isa pa naming kasamahan, na minsan may narinig siyang iyak sa gabi mula sa babaeng puno ng hiligpis. Dahil sa sobrang takot, hindi niya na nagawang sumilit man lang sa labas ng bintana. Si Arya naman, isa pang agent, may narinig din daw siyang mga yabag na pangapaang parang tila nakasuot ng boot sa hallway at tumitigal sa harapan ng kanyang pinto. Ang kanyang tinutuluyang kwarto ay nasa dulo ng gusali malapit sa emergency exit. Inakala niyang isa lamang sa mga miyembro ng Air Force ang naninirahan malapit sa kanyang kwarto. Minsan, pinabayaan niyang nakaumang ang kanyang pintuan para malaman kung sino ba yun na madalas niyang marinig. Nakahiga siya habang binabantayan ang mga paparating. Nang marinig na nga niya ang paparating ng mga yabag, inihanda niya na ang kanyang sarili. Subalit laking gulat niya nang tuluyang bumukas mag-isa ang kanyang pinto at nakarinig siya ng boses ng isang lalaki nagtatanong, "Bakit mo ko tinitingnan?" Nasyak siya sa kanyang naranasan. Wala siyang ibang nagawa kundi magtalok muna lamang at magdasal ng ama namin ng paulit-ulit. Nang makalis na mga kasamahan ko dun sa kwarto pauwi ng Bicol, naiiwan akong mag-isa kaya naman nagpasya ang kasera ng bahay na humanap na lang daw ako na makakasama sa kwarto o di kaya naman lumipat na lang ako sa ibang kwarto.
Napagpasyahan kong lumipat na lang sa ibang kwarto na malapit sa banyo. Sabi ng dalawang kasamahan ko, kung ano man yung marinig ko, huwag ko na lang daw papansinin. Bilang tugon, ngumiti na lang ako at inisip na baka naman tinatakot lang nila ako. So dumating na nga yung day off ko. Ang dalawang kasama ko ay may day shift, kaya ako lang yung naiwan mag-isa dun sa kwarto. Mga bandang 11:30 PM, pinatay ko na yung ilaw at maya-maya, nakarinig ako ng mga katok sa dingding na inakala kong galing lang sa katabing kwarto, kaya nahiga na lamang ako. Dahil madilim, hindi ko na alam kung ano bang nangyayari. Pinakinggan ko na lamang ng mabuti ang mga katok hanggang sa naging tila hising ito. Ilang sandali pa, napagtanto kong nagagaling pala ito sa dingding sa may ulunan ko. Agad-agad akong tumayo at binuksan yung ilaw, subalit bigla rin nawala yung ingay. May isang pagkakataon ko sa nakausap ko sa lobby ang isang taga-Air Force habang hinihintay ko yung shuttle namin. Tinanong niya kung ano ang buhay ng isang taga-call center hanggang sa napadpad yung usapan namin sa mga kababalaghan. Sinabi ko sa kanya na minsan nakakarinig ako ng malalakas na kalabog na para bang nagsiswing. Natigilan naman siya at nabanggit na ilang taon na yung nakalipas nung magpakamatay ang kasamahan niyang taga-Air Force dahil sa depresyon. Matapos nito, ang sumunod na tumira naman sa kwarto ay namatay din dahil sa bangungot. Simula noon, wala na raw tumira sa kwartong iyon. Pinatukoy ko sa kanya kung alin ang kwartong iyon at halos nanindigan lahat ng balahibo ko sa katawan nang tinuro niyang bintanang nasa ibaba ng kwarto namin. Tunay na hindi lamang ang dormitoryo namin ang nababalot ng kababalaghan. Maraming lugar sa Clark Air Base ang nakakanlong sa mga buildings na pininirahan daw ng mga multo. At ito'y napatunayan ng maraming mga naninirahan doon na isa ito sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. Isa na dito ang abandonadong ospital na sinasabing naging sanitarium ng mga sundalong nasaktan noong gera. Sa labis na kasikatan nito, maraming mga turista at mga questors ang bumibisita rito. Marami rin yung nagpapatunay na may mga narinig at nararamdaman sila sa loob noon. Sabi ng karamihan, ang mga nagmumulto rito ay mga kaluluwa ng mga sundalong namatay noong gera. At pinatunayan nito ng isang lalaking nakausap namin. Ayon sa kanya, minsan nang naninigarilyo siya malapit sa ospital, may isang sundalong in full uniform na nagtanong sa kanya kung meron ba siyang lighter. Nangakamang ibibigay niya na nga ito, unti-unting nawala yung figure noong sundalo. Hindi ko pa nabibisita ang ospital dahil ito ay off-limits sa mga taong nais itong papasok. Alam kong marami na ang nagkukwento sa akin tungkol sa kakaibang karanasan nila sa Clark, kaya naman naisip ko na maganda itong sulat at ipaalam sa lahat ng kababalagan na papaloob dito. Okay, so yun na nga po yung story niya regarding po dun sa Clark Air Base, and then prior to that, regarding naman po sa isang haunted na resort. Okay, so gusto ko talaga maka-experience ng ganito. Yung hindi naman to the point na para bang na-disgrasya o minsan nasa niman or what. Pero gusto ko talaga maka-experience para may sarili akong kwentong mababahagi sa inyo. Na yun nga, sarili ako mismo yung naka-experience. But anyway, nakakatakot talaga. Bala ko talaga makapunta yan ba someday kasi marami na rin talaga mga napanood akong mga documentaries, mga Halloween special dyan sa Clark Air Base. Okay? So, sana makapunta rin ako dyan. Tsaka nagpunta na ako sa Baguio before, pero unfortunately, hindi ako nakarating sa Diplomat Hotel. Sayang. Okay, nakarating ako dun sa teacher's camp. And then, yun, napuntahan ko rin yung White House. Pero ngayon yata, hindi na siya accessible. Hindi na siya pwedeng puntahan kasi private property na siya. So, sino kaya nakabili noong White House na yun? Ano siguro? Nakakatuwa. Hindi ko alam kung may nagbumulto pa rin ba doon o wala na kasi sa sobrang taong pumunta. Baka man kumapit na sa kanila. Din sumama na sa kanilang mga bahay. Okay, but anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa mga stories na aking pong binasa ngayon sa video na ito. So please leave your comments down below kung meron po kayong gustong i-share na kwento. Okay, so share nyo lamang po sa dalsinsbooks@gmail.com or yan, ilagay na lamang po nyo sa comment section if you want. Pwede rin naman po yun, then ako na lang po babasahin. Okay, maraming sa inyo salamat sa inyong pakikinig.
God bless po sa inyong lahat and stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye!